Magla-live po muna ako saglit. Ang tagal kong hindi nag-live at ang tagal din po naming nanahimik. Ang tagal namang nanahimik dahil sa kagustuhan ng nanay namin na manahimik na lang. So ngayon, wala na siya. Tuwing tatawagan ko siya, kakausapin ko siya, ang lagi niyang sinasabi, kailan kaya ako matatawag na nanay ng anak ko? Masakit bilang isang anak na naririnig mo na may iba pa siyang anak na hinahanap. Pero ang batang ito ay nandito lang din naman sa Pilipinas at pinagkait din naman sa kanya ng sarili niyang kapatid. Way back 2010, pagbalik ko ng Pilipinas galing UAE, pinapunta ko ng Maynila si mama para bumisita dito sa Manila. At para na rin makilala niya at makita niya ang anak niyang laging hinahanap. Pinapunta ko sila doon kasama nung kapatid kong bunsong babae. Pero yung kapatid ko na yun, na bunsong babae, ay nagchat-chat sa akin, ate, kunin mo na ako dito. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa niya sa nanay natin. Dinadaan-daanan lang. At hindi nga maalok kumain eh. Basta daan-daan lang siya. Yung magulang naman na yung kapatid naman niya na nagpalaki sa kanya, yung kapatid ng nanay ko na nagpalaki doon sa kapatid namin, ay wala lang din. Parang wala, kumbaga, didma. So bilang anak doon, bilang magulang, masakit para sa nanay ko na ganun ang nangyari. Dahil pumunta sila, ang iniasahan kasi nila ay ipakilala sila ng maayos. Ipakilala ng maayos ang nanay ko doon sa anak niya na inampun ng kapatid niya. So, ngayon, hindi natupad, walang nangyaring ganun. Di 3 days, 2 days, nagpunta sila ng birthday. Di buya tayo. Kukwento ko lang po, kasi yung iba po kasi sobra-sobra yung kwento. At yung iba naman, kami pa ang buwabaliktad na may kasalanan. Pumunta sila ng Dibo. Ang sabi ng kapatid ko, is pinsan niya daw, pamangkin daw ng mama niya, yung kapatid kong bunso. So, masakit dun sa kapatid kong bunso dahil pinakilala daw siya ng kapatid namin, yung Christina na pinampon. Hindi siya inampon, kundi sila ang kusang nagampon. Na kapatid, pamangkin daw ng mama niya. So, umiiyak yung kapatid ko, ate, kunin mo na kami dito ni nanay. Hindi ko kaya yung ginagawa niya dito. Emotionally. Hindi ko kaya tingnan si nanay na umiiyak. Di, Sabado, walang trabaho. Yung husband ko, walang mapag-iwanan sa bata. Di, ngayon, pumunta ako doon. At saka may pasok din yung kuya kong isa. Kaya, inantay ko mag-Sabado para kunin siya doon. And then, pumunta ako doon. Sinundo ko yung mama ko at kapatid ko. Kinausap ko yung kapatid ko. Yung pinaampon doon sa tiyahin namin. Ang sabi ko, Tin, uuwi na nga pala kami. Ngayon, alam mo na kung sino ka. Kung sino ang totoo mong magulang. Kung saan ka nang galing. Nasa sayo kung kilalanin mo o babawi ka. Alam mo kung saan mo siya puntahan. Ang sagot niya sa akin, sa Romblon. Wala siyang ibang sinabi. Tapos ngayon, ang sabi ko, wala siyang sinabing, ang sagot lang niya sa akin sa Romblon. Sabi kong ganun sa kanya, huwag mong antayin na magpantay ang dalawang paa ng magulang mo bago mo siya balikan. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa mundo ito. Hindi siya umimik. Tapos pinabayaan ko na, hindi na kami nag-chat, wala, kasi hindi niya ako friend eh. Hindi kami mag-friend. As in, wala kaming pero hindi niya ako in-accept.
sa Facebook. So, pinabayaan ko lang dahil friend naman ng tiyahin ko yung iba kong kapatid. At saka, I don't care naman kung hindi niya ako kilalanin bilang isang kapatid dahil sa pagbabringwas ng kapatid ng nanay ko na kinalakihan niya bilang magulang. At ito po. So, namatay nga yung magulang namin. After 2 days, 3 days, kailan nga ba sila umuwi doon? Kasi pagbalik ko galing abroad, dumiretso agad ako sa pier at tumuloy na po ako sa amin. At ito ang sabi, hindi nila sinabi, ayaw nilang ipaalam kay lola na wala na si nanay. So, masakit para sa akin bilang anak at bilang apo. Bakit ayaw niyong ipaalam sa kanila na wala na si nanay? So, ang nangyari, si Libet, ibang tao pa ang nagsabi na wala na si nanay. Sinabing ganun kay lola. And then, sumunod na gabi naman, yung anak ni Auntie Mahiling, si Tujo, nalasing. At sinabi na bakit ganito ganyan, patay na yung anak mo. Bakit ayaw nilang sabihin sa'yo na wala na si Auntie? Masakit para sa akin. So, pinabayaan ko pa rin. Dahil, yun ang gusto nilang mangyari. Baka daw mamaya is, anong mangyari kay Lola? Kasalanan ko pa. Pero, bilang isang anak, karapatan din sana niya na malaman. At bilang ina, karapatan din niya malaman na wala na yung anak niya. Panganay yung nanay ko sa lahat sa kanilang magkakapatid. Dito ko sasabihin lahat ng hinanakit ko. Lahat ng hinanakit ko sa mga kapatid ng nanay ko, I don't care kung magalit kayo sa akin. Dahil yan ang laman ng puso ko at kung ano ang nasa puso ko at sasabihin ko. Pag uwi ko doon, galit ako. Dahil ang sabi, yun nga hindi nila pinaalam kay lola na wala na si nanay. Ba't ayaw nyo sabihin? Si nanay, pag may kasakit si Lula, kung ano nararamdaman at kung ano ang kailangan ni Lula, nagchat-chat kayo sa kanya. Nagchat-chat kayo kay Aya, nagchat-chat kayo sa kapatid ko, dalhan nyo ng ganito, ganyan si Lula. Wala, hindi ako nanunumbat. Inuunahan ko kayo, hindi ako nanunumbat. Buong buhay ko, ginugol ko sa nanay ko. Nag-support ako for how many years? Si nanay nagsusupport kay Lola. Never akong nanumbat. Pinapaalam ko lang sa inyo. Dahil masakit sa akin bilang anak. Bakit hindi nyo pinaalam? Oo, pinaalam nyo. Late na. Dahil alam nyo, nagalit ako. At ito pa. Sabi, nung isang kapatid niyang lalaki, pag dumating si Kalbo, yung asawa ni Kalbo at si Kunching at si Tina, yakapin namin sila. Para ano? Para ano yakapin namin kayo? Para ano yakapin ko kayo? At magpasalamat daw dahil pumunta sila. Bakit ako magpapasalamat? Kayo nga ang dapat. Kayo ang may utang na loob kay nanay. Dahil kung hindi dahil kay nanay at kay tatay, hindi kayo matawag bilang isang pamilya. Hindi kayo matawag at hindi yan binigay sa inyo. Nakailang balik kayo ng Romblon, pabalik-balik kayo para kunin nyo yun si Tina. Pinabinyagan nyo sa Romblon. Ang pangalan niyan ay Maricel, hindi Christina. Pinabinyagan nyo yan sa Romblon bago nyo inuwi ng Mandaluyong. At usapan nyo ni tatay noon, pag nasa tamang edad na siya, ipapakilala nyo kay tatay sa amin. Ipapakilala nyo si Tina kung kanino at kung sino ang totoong magulang niya. Sa madaling salita, maagang nawala si tatay. Binringwas nyo ang ulo ni Tina. Lahat puno sa kanya, sa isip at sa puso niya ay galit. Hindi siya pinamigay. Kayo ang kumuha. Kayo ang may gusto. At hindi yan ibinigay sa inyo dahil hindi yan tuta. At ito pa ha, sasabihin ko sa iyo, Kalbo. Hindi ko pa nakakalimutan ang sinabi mo sa akin noon.
Nagbubuntis pa lang ako kay Mimi. Ang sabi mo, lahat ng anak ng tatay ko, lahat ng anak ni Margarito hindi nakapag-aral. Dahil anak ng anak. At kung hindi nyo kinuha, si Christina, hindi mabigyan ng magandang buhay at hindi makapag-aral. Pasalamat nga kayo, binigyan. Ang sabi niya ganito, pasalamat kayo. Kinuha namin sa inyo si Tina. Kung hindi, hindi siya magkaroon ng magandang buhay at hindi siya makapag-aral. Hindi naman niya binigay sa inyo eh. Karapatan nyo na pag-aralin nyo at bigyan nyo ng magandang buhay ang isang bata na kinuha nyo sa totoo niyang magulang. At ito pa, hindi ako nag-iskandalo nung dumating kayo doon. Ikaw, kalbo, ang tanong ng tanong, ano bang problema? Ano bang problema? Kinausap ko lang yung kapatid ko ng mahinahon. Sabi ko sa kanya, Tin, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung pumunta ako sa Montalban? Ngayon, alam mo na kung sino at saan ka nang galing, kung sino ang totoo mong magulang. Ngayon, panahon na para bumawi ka, kilalanin mo siya o kung anuman. Gawin mo ang nararapat. Matanda ka na, alam mo kung saan mo siya balikan. Ang sagot mo sa akin, sa Romblon. Ang reply ko sa'yo, huwag mong antayin magpantay ang dalawang paa ng magulang natin, saka mo siya balikan sa Romblon. At pag nagkataon, patawarin na lang ako. Patawarin mo ako kung anong magagawa ko sa iyo. Dahil, sa totoo lang, galit talaga ako sa inyo. Yan ang totoo, galit ako sa inyo. Pero hindi kita pinahiya, kalbo. Ikaw ang nagmura at ikaw ang nagduro habang nakahiga ang nanay ko. At yan, may nakarinig. At ito pa, ang sabi mo, ano bang problema? Sabi ko sa'yo, sa kanya walang problema. Tinuro ko yung kapatid ko. Sa'yo mayroon. Kasi matagal na yan gustong sabihin ng nanay ko na ano eh. Ang sabi mo sa nanay ko noon, mabubuhay pa, bakit ka ba nagmamadali? Eh natural lang, dapat ipaalam mo sa kanya paulit-ulit dahil yun ang totoo niyang magulang. At bilang ina, hinahanap-hanap niya yun, yung batang yun. Hindi mo ba naintindihan yun? At hindi kita pinahiya, kalbo. Tandaan mo yan. Sinungaling ka. Ikaw ang nagmura, ang sabi mo pa nga. Putang ina, dapat din bumangon yan para malaman natin kung sinong nagsasabi ng totoo. Ang sagot ko sa'yo, dapat nga lang talaga bumangon si nanay para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo eh. Sabay tumayo ka, di ba? Sabi mo pa sa akin, putang ina mo. Ang reply ko sa'yo, putang ina mo rin. Ang sagot ni Kunching, kayo na nga ang inuwian dito, pasalamat nga kayo dahil umuwi kami dito eh. Ang sagot sa kanya, bakit ako magpapasalamat sa'yo? Hindi kita pinalayas, Kunching. Tandaan mo yan. Isipin mo ang sinasabi mo bago mo ikwento sa ibang mga kapatid mo. Hindi kita pinalayas. Never akong nagpalayas sa burol ng nanay ko. Dahil masakit sa kalooban ko ang ginawa ninyong magkakapatid na hindi ipaalam kay Lola na wala na si nanay. Pero ang hindi nyo alam, nagsusupport ako kay nanay. Nagsusupport si nanay para kay Lola. Ngayon dito ko sasabihin sa live na to para kilalang kilala talaga kayo. Ang tagal-tagal naming nananahimik magkakapatid eh. Dahil nirerespeto namin si nanay. At saka para sabihin ninyo sa amin na magpasalamat kami sa inyo at yakapin namin kayo para ano? Sino kayo? May ambag ba kayo sa buhay namin? Wala, di ba? Wala kayong ambag. Lalong-lalo na para sabihin ninyo na magpasalamat dahil pinuntahan nyo yung burol ng nanay ko. Ni piso, hindi ako nanghingi sa inyo. At para ito pa, ang ikinagagalit ko. Dapat ba na sabihin mo na ang abuloy ninyo sa nanay ko 10,000? Hindi ko kailangan ang 10,000 ninyo. Kung narinig ko kaagad ng time na yon na sinabi mo kay Ayan, baka isampal ko sa mukha nyo.
Hindi ako nanghingi ng tulong kahit kanino. Sa mga kapatid ng nanay ko, never akong nanghingi sa inyo ng tulong. Last night ng nanay ko, ni isa sa kapatid niya, wala akong nakita. Pasalamat pala ako doon sa pinsang buo niya, doon sa kay Uncle Melindres. Full time siyang nandoon. Full time siyang nagbantay doon sa nanay ko. Pero, ang mga kapatid ng nanay ko, ni isa. Putang ina mo nyo! Ni isa sa inyo, walang naglamay last night ng nanay ko. Bakit? Hindi ba darating din doon kayo? Para sabihin ko sa inyo, ha? Sa mga pinsan ko, sa side ng tatay ko, thank you, Sarada family na nagkiramay. Salamat po sa inyo. At nung nga pala na yun, kukontinue ko lang po hindi sila nagtagal doon sa bahay namin, lalong-lalo na yung si Kalbo. Gagalit siya. Nagmumura siya, umupo siya doon sa labas, doon sa may bahay ng kapatid kong isa. Nagmumura siya doon. Kwento lang din sa akin. Ang sabi, ang kapal daw ng mukha ko dahil may pera daw ako. Pinahiya ko daw siya. Hindi kita pinahiya, Kalbo. Tandaan mo yan. Sinungaling ka. Wala kang pinagkatandaan. Mula noon hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Ang sabi mo, tutumbasan mo ang yaman ko. Hindi ako mayaman. Mahirap lang ako. Hindi ako mayaman. Ikaw mayaman. Kaya nga ginagagawa mo ang lahat, 'di ba? Kinokontrol mo yung utak ng kapatid namin para hindi siya makawala sa inyo. Kino-corner nyo pa nga kaya kung hangga't maaari hindi namin makausap, 'di ba? Ito sasabihin ko sa iyo, never akong nagmura sa iyo at hindi kita pinahiya sa mga tao. Ikaw yung nagmataas ang boses, ikaw yung nagduro-duro kay nanay habang nakahiga. Ikaw yung nagmura. Kaya ibinalik ko lang lahat sa iyo kung ano yung sinabi mo sa akin. Ibinalik ko lang sa iyo. At para sabihin mo sa akin, mayabang ako dahil marami akong pera. Wala akong pera. Pero hindi ako nanghihingi sa inyo. Ang sabi pa nga ni nanay takot na takot siguro si Charlie at saka si Nita para na na kilalanin ako. Bakit manghihingi ba ako sa kanila ng pera? Ang sagot ko kay nanay, hindi mo kailangan manghingi ng pera sa kanila. Ang sagot ni nanay sa akin, hindi naman ako nanghihingi sa kanila ng pera Ang gusto ko lang, ang matawag ako na nanay ng anak ko. Dahil yun naman ang talaga ang totoo. Yun ang totoo. Tsaka sasabihin ng kapatid mong isa, yakapin namin kayo pag umuwi. At pasalamatan dahil umuwi kayo sa burol ng nanay ko. Hindi kayo kailangan para yakapin at pasalamatan. Dahil yung time na iniintay ni nanay, na marinig niya at makita niya na umuwi si Christina at matawag siyang nanay o kung ano man ang tawag mo sa kanya. At magchat-chat pa yung kapatid ng nanay ko na huwag kami mag-away-away. Hindi kami nag-aaway-away. Kayo ang makapal ang mukha dahil kayo ang may gusto. Kayo ang may gusto na hindi ipaalam. Kayo ang gusto nyo, ayun ang masunod. Ang sakit para sa akin. Dahil si nanay, pag may problema, si Lula, si nanay ang tinatawag. Lahat si nanay. Tapos last night ng nanay ko, ni isa sa kapatid niya, walang nagpunta dahil yung mga impactong yon bumalik ka agad ng Maynila. Wala nga 1 hour yan dun sa bahay dahil ang sabi ni Kunching, pinalayas ko daw. Hindi kita pinalayas, Kunching ha. Ang sabi mo kasi, pasalamat nga kayo at pinuntahan ka pa namin kayo dito Hindi ako magpapasalamat sa iyo. Dahil wala akong dapat ipasalamat sa iyo. Tiyahin kita pero binastos mo ang burol ng nanay ko. Ngayon malalaman mo din at sasabihin ko din dito sa iyo kung ano yung laman ng puso ko. Kung ano ang nararapat.
Akala nyo, hindi naman lahat tayo mamamatay. Pero masakit sa akin bilang anak, na ang isa sa kamag-anak ng nanay ko, mabuti pa yung ibang tao, magdamag na nandoon sa bahay. Pero ni isang kapatid niya na wala man lang nagpunta. Ngayon, sasabihin nyo sa amin, magpasalamat kami. Hindi nyo matatanggap ang pasalamat ko at hindi ako manghihingi sa inyo ng pasensya. Tandaan nyo yan. Hindi. Kahit saan man tayo magtagpo, sa kapal ng mukha nyo na ginawa nyo kay nanay na ganon, Diyos na lang ang magkapagsabi kung kailan maaalis ang galit sa puso ko. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Sobra. Sa mga kapatid ng nanay ko, alam nyo kung sino kayo. Ang kapal ng mukha nyo. Wala kayong pinagkaiba kay Satanas. Kaya hindi ako mananahimik. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Sabihin nyo, huwag kaming mag-away-away. Kami magkakapatid, hindi kami mag-away-away. Kasi kayo lang naman ang may gusto. Kayo ang mahilig sa away eh. Hindi kami. Kapal ng mukha nyo, iduduro-duro mo pa kalbo si nanay habang nakaburol na, patay na nga yung tao, sasabihin mo pa sinungaling. Sasabihan mo pa, dapat tumayo siya para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bakit magsisinungaling ba si nanay? Halos araw-araw, sa isang araw, hindi lang 4 na beses akong tumatawag sa bahay namin. Wala din siyang bukang bibig na sabihin, kailan kaya nila iuuwi dito si Tina? Kailan kaya ako matatawag ni Tina na nanay? Hindi. Ang sabi ko pa sa kanya, kung kaya kong bayaran ng pera, ang hinahanap mong pagmamahal sa isa mong anak, ginawa ko na, dudublihin ko pa. Ayun nga lang kasi, hindi talaga kaya. Iba talaga yung pagmamahal na hinahanap niya. Ibang-iba ang pagmamahal na hinahanap niya. Ibang-iba. So ngayon, sabihin mo kung sino ang nagsasabi sa atin ng totoo. Kahit kamag-anak ko kayo, kahit ikaw lalo ka na, ang kapal ng mukha mo, duruin mo ang nanay ko, sampid ka lang din naman. Kung hindi dahil kay nanay at kay tatay, hindi kayo nagkaroon ng anak, hindi kayo matawag na isang pamilya. At hindi ako nag-iskandalo sa burol ng nanay ko. Ang ganda ng sabi ko, approach ko doon sa kapatid ko, ikaw lang kalbo ang nagsasabi, ano bang problema? Walang problema, sabi ko sa'yo. Walang problema sa kanya, sa ikaw ang may problema. Ang sagot mo, sunod mo sinagot sa akin, putang ina mo, ano bang problema? Dapat bumangon siya para malaman natin kung sinong nagsasabi ng totoo. Ngayon, binalik ko lang lahat sa'yo kung anong sinabi mo sa akin. Bakit mo mumurahin si nanay? Bakit mo siya mumurahin? Kung hindi dahil sa kanya, hindi dahil kay nanay at kay tatay, hindi kayo nagkaroon ng anak. Hindi kayo masabing isang pamilya. 40 years. 40 years kaming nanahimik. Tapos sa burol pa ng nanay ko, mumurahin mo siya. Ang galing naman, diba? Ang galing mo. Sobra ka talagang napakatalino mo talaga. Animal ka. Tapos babaliktarin mo ang kwento. Pinahiya kita. Magla-live ba ako dito kung pinahiya kita? Hindi kita pinahiya. Minura lang kita dahil minura mo ang nanay ko habang nakahiga. Wala na nga siyang karapatang sumagot sa'yo dahil patay na eh. Bakit kailangan mo pa siyang murahin? Ha?
At may nagsabi pa, nagdala na nga ng isda dito para mag-jamming-jamming, tapos magkakagulo lang din naman pala. Bakit? Kung hindi dahil kay Kalbo, hindi na magkakagulo. Siya lang kasi ang may nagmalakas ng boses doon. Siya yung nagsisisigaw doon. Kaya kayo umalis kasi ayaw nyo na masita kayo ng mga kapatid kong lalaki. Kaya umalis kayo. Doon kayo naghappy-happy sa isang bahay ng kapatid ng nanay ko, doon kinapunding. Doon kayo naghappy-happy, doon kayo naglamay. Kasi wala naman doon ang patay eh. At doon kayo lahat nag-stay hanggang hating gabi. O, di ba? Tapos may naghahanap pa ng isda kung nasaan. Hindi pa ako nanghingi ng isda ha. At hindi ako nanghingi ng kahit ano sa inyo. Kung anong dinala nyo doon, hindi ako nanghingi. Ipinatapon ko pala yung isda. Kasi hindi ko kailangan. Kaya kong bumili. Dahil sa inyo lang ako nakakita ng ganon. Sa dami ng taong pinagsilbihan ko, tinirahan ko. Sa kapatid lang ako ng nanay ko nakakita ng ganong pag-uugali. Ni isa sa kapatid niya walang nagkikilamay. Never ako nakakita ng nakikipaglamay sa kapatid ng nanay ko. Never. Lalo na nung last day, never ako nakakita. May pumunta din ng mga pinsan ng nanay ko. Siguro mga 2 hours, 3 hours, 2 hours, ganun. Tapos yung isa, yung kapatid niyang lalaki, ayun, nandoon yun. Oo, nandoon talaga siya. Si Uncle Kitot nandoon. Pero after that, nung nangyari yun, nasabi na pinahiya daw si Kalbo, hindi ko na siya nakita doon. Hindi nga siya nakipaglibing eh. Never siya nakipaglibing doon. Isa lang din sa kapatid ng nanay ko ang nakipaglibing, si Pundeng at saka si Uncle Arsing. Para sabihin ko sa inyong lahat, ang galit at sama ng loob ko sa inyo. Kaya hindi nyo ako masisisi kung bakit nagla-live ako at sinasabi ko lahat ng sama ng loob ko dito. Dahil sa galit. Sa galit. Dahil ako ang nawalan. Masakit bilang anak ang mawalan ng magulang. At masakit bilang anak ang murahin ang kanyang magulang habang nakahiga na dyan. At wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya. At duduruin niya pa. Kaya sila umalis kaagad doon kasi takot siya na malaman ng mga kapatid kong lalaki na dinuro-duro siya. Dinuro-duro niya si nanay habang nakahiga. Kaya umalis siya kaagad at bumalik siya ng Maynila. Kasi kung siya ay totoong tao, umuwi siya doon, kasama niya yung kapatid ko. Hindi nga nakipaglibing, mga imhayop na yan, hindi nakipaglibing sa burol ng nanay ko. Umuwi kaagad kasi takot sila na masita sila ng mga kapatid kong lalaki. Yon ang totoo. Kaya wag na wag ninyong sasabihin, binabaliktad ninyo ang kwento. Diyan sa Sabampalek, yun, binabaliktad ninyo ang kwento na pinahiya ko si Kalbo. Never kitang pinahiya, Kalbo. Itaga man sa bato. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Kasi kung hindi naman ikaw ang kinakausap ko, hindi ka naman dapat sumagot. Hindi ka dapat sumagot. Kasi hindi ikaw ang kausap ko. Ang kausap ko, kapatid ko eh. Kino-corner nyo ang dalawa eh. Ikaw sa kanan, sa kaliwa naman si Kunching. Para ano at para hindi ko makausap yung kapatid ko? Siguro yung iba kong mga kapatid, kaya nyo silang ganyan-ganyan. Yakapin siya, yakapin kayo. Pero hindi lahat ng kapatid ko aayon sa inyo. Hinding-hindi. At salamat nga pala doon kay Ube Trudela sa lahat ng tulong mo sa akin. Isang tawag ko lang sa'yo, isang chat ko lang sa'yo. Pag may emergency kay nanay, nandoon ka kagad. Salamat. Ngayon, sasabihin ko ang sama ng loob ko sa lahat ng mga kapatid ng nanay ko. Hindi niyo ako mapipigilan kung mapapahiya man kayo sa Facebook.
kung ipopost ko kayo, hindi nyo ako mapipigilan. Sabihin nyo, wala akong respeto sa inyo. Wala na akong pakialam doon. Choice nyo yun. At choice ko rin to. Kasi, ang totoo, kung sino ka man, animal ka, walang hiya ka, binigyan ka ng chance na maging isang ama. Kaya nagkaroon ka ng anak dahil sa mga magulang ko. Pero ngayon, nung time na nakahiga na si nanay, ganun pa yung gagawin mo. Mumurahin mo pa. At yung kapatid kong isa, sabi niya, minura-mura ko daw sila. Ay, Diyos ko, hindi ko kayo kayang murahin. Mataas ang respeto ko sa inyo. Yun nga lang kasi minura mo si nanay habang nakahiga. Kahit sinong anak ang nakarinig sa'yo na minura mo, ang nanay niya habang nakahiga at wala ng karapatang ipagtanggol ang sarili, natural na magagalit. Natural lang na magagalit dahil yun, hindi naman dapat murahin. Patay na nga, mumurahin mo pa. At ang sabi mo pa, pag may nangyari sa'yo, hindi ako makakabalik ng abroad. Bakit? Dinapuan ba kita ng kamay ko? Ni hindi nga kita hinawakan, ang kapal ng mukha mo para sabihin mo sa akin yan. Kung mamatay ka man, hanggang doon na lang ang kandila mo. Kung mapahiya ka man sa Facebook, yun ay nararapat sa'yo. Dahil 40 years na naghantay si nanay, ikinasal nga si Christina, ni sinabihan nyo nga, ni hindi nyo nga sinabi kay nanay na, uy Nida, uy Manang, uy ano man, kung ano man ang tawag nyo sa kanya, hindi nyo nga sinabihan na kinasal si Tina tinago nyo pa nga O, masasabi ba na maging mabuting ama kayo para sa kanya? Naging mabuti ba kayong para kay nanay? Di ba hindi? Kasi kung naisip nyo man lang si nanay, kahit sabihan nyo lang naman, Nida, kinasal na pala si Tina. Hindi, di ba? May galit pa nga dyan Ang sabi pa nga, bakit nangingialam ka? Meron pa dyan nagsabi isa sa kapatid ni nanay, bakit nangingialam ka? Sino ka ba? Kapatid, ang sagot naman ng kapatid yung isa, kapatid ko yan, dapat malaman sana ni nanay na kinasal na pala yung anak niya. Ang sagot mo naman, kung yan pala ang gusto mo, di magkanya-kanya na tayo. Bakit naman? Kilala mo kung sino, alam mo yan, yung sinabi mo, hindi kita kailangan banggitin pa dito dahil alam mo yan kung sino ka. Basta ang galit ko, talagang sasabihin ko kung anong laman ng puso ko, sasabihin ko talaga. Talagang dito lang ako nakakita ng magkakapatid na last night ng burol ng kapatid niya. Isa sa kapatid niya, wala. Pasalamat pa ako dun sa pinsang buo ng nanay ko na magdamag silang mag-asawa doon kay Kuya Milindres. Uncle, salamat dahil nandoon ka, magdamag mo kaming sinamahan sa huling gabi ni nanay. Pero ni isang kapatid niya, wala man lang. Wala. Pero pag may kailangan sila kay nanay, nakatakbo sila kay nanay. Nagsusupport ako sa nanay ko dahil gusto ko humaba ang buhay niya. Nagsusupport si nanay kay Lula dahil yun ang kailangan. Dahil yun ang nararapat kasi anak siya. Tsaka hindi ko kailangan sabihin sa mga kapatid ng nanay ko na pinapadalhan ko ng pera para kay Lula. Never akong nagsabi. Ngayon lang ninyo malalaman yan. Kaya sa mga nagsasabi na masama ang ugali ko o kung ano man, karapatan nyo yun. Pero itong sasabihin ko sa'yo, Kalbo, hindi kita minura. Binalik ko lang yung pangmumura mo kay nanay. Dahil wala kang karapatan, murahin mo si nanay, patay na nga mumurahin mo pa. Kung hindi ka ba naman si Raulo, hindi ka ba naaawa? Wala ka bang konsensya? Itinago nyo na nga ng mahabang panahon si Tina, tapos sa huling sandali, mumurahin mo pa siya? Nasaan ba yung puso mo? At sa mga kapatid ng nanay ko, nasaan ba yung utak nyo?
Kay Kunching hindi kita minura at hindi kita pinalayas. Ikaw, sabi mo pa sa akin, magpasalamat ako. Ba't ako magpapasalamat dahil pinuntahan nyo si nanay? Kapatid nyo yun, natural puntahan nyo kung may isip kayo, kung may puso kayo, kung may pagmamahal kayo sa kapatid nyo. Natural lang puntahan nyo. Pero sabihin nyo sa akin, sa dami ng taong nakaupo doon, nasabi mo, Kuncheng, magpasalamat nga kayo, pinuntahan pa ka namin kayo dito eh. Hindi ako magpapasalamat sa'yo. Ba't ako magpapasalamat? Ni hindi nga kita nakausap, ni hindi nga ako nagsabi sa'yo ganito, ganyan. Never akong nakipagkontakan sa inyo na wala na nanay ko. Kaya huwag kang na magsabing magpapasalamat ako sa'yo dahil kung mahal mo ang kapatid mo, pupuntahan mo. Hindi mo kailangan magsabi na magpasalamat ako sa inyo.